bulag ang banta ni Senadora Risa Hontiveros sa sindikatong Chino kung alaw itong backup na solid na panukala. Let's stop, look, and listen po ito kay Senadora Risa sa pagdinig kahapon sa Senado. Let's stop, look, and listen po kay Senadora Risa. Sindikato. And it's not only Filipino identities they have co-opted, unti-unting lumalabas sa hearings natin na pati mga opisyal at institusyon ng gobyerno ay unti-unti nilang napapas sa kamay. Zhao Xiaoqi, sorry if I did not pronounce it correctly, has admitted that he offered 1 million pesos to ensure special treatment for his wife and grandchild. Senator Joel had reported that Tony Yang had police escorts with him at the Laguindingan Airport. It appears that Pogo influence has taken hold in the local governments of Bamban, Porac, Sual, and possibly Homalig. Malamang ay hindi pa buo ang kwentong ito at lumalabas na pati law enforcers ay posibleng nakompromiso. This creeping invasion must be halted. Nagpanggap kayong Pilipino at ginawa niyong pugad ng krimen ang bansa namin. Pero hindi niyo kami kilala. Hindi kami papayag po dito. Nanggagalaiti sa galit si Senadora Risa Hontiveros. Nanggagalaiti sa galit si sindikatong Chino sapagkat halos lahat ng mga demokratikong institusyon sa ating bansa abay kasabwat na nila, maging ang Philippine National Police. Babala ni Senadora Risa sa sindikatong Chino, hindi nyo kilala kaming mga Pilipino. Makikita ng inyong mga singkit na mga mata. Pagbabayarin namin kayo. Hey! Good morning mga kapwa ko soberanong mga mamamayang Pilipino. Lalo't higit ang ating pong makahanay sa hanay ng 99.9% masangit sa pera. San man kayong lupalop ng mundo o sulok ng archipelago. Laban lamang po tayo. Laban lang po tayo panahon na para atin namang ipaglaban ang ating mga karapatan at sariling kapakanan kontra sa kulto-kawatan sa buong pamahalaan. Pero bago ang lahat, mga luma ay dapat palitan na natin. Tara na sa political arena kahit sa puwera. Pahirit po muna yung suporta dito po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel. Paki-subscribe. Libre naman po ang subscription dito. Alaw kayong alalahaning babayaran ni Singkong Dulig. At syempre pa, paki-like na rin po. Give it kumbaga a big thumbs up na po. At paki-share na rin sa inyo pong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, maging ng mga kaaway po ninyo. No? Sapagkat ito pong ating Juror Advocacy, tunay naman nakapakipakinabang hindi lamang sa ating henerasyon ngayon, kundi maging sa mga susunod pa natin sa rinlahi o sa ating mga kaapu-apuhan till His kingdom come. Cheers kay Chapuera. So, hindi po natin masisisi na manggalaiti. Ito pong si Senadora Risa. Maging si Senador anak ng masa. Kuno. No.
si Jinggoy Estrada at lahat na ng mga senadores, si Senador Wing Gatchalian po, dito po sa sindikatong Chino. Abay, biro mo, ang lawak na inabot ng sapot gagamban nila. Ayos. Mula Malacanang hanggang barangay chairman. Di pwede balik na rin po yun, ha? Sabihin natin mula barangay chairman hanggang Malacanang, di po pwede. Sapagkat ala pong puder ang barangay chairman. Hindi niya kaya diktahan si mayor, si gobernador, si congressman, si senador, si kinatawan, at ang Pangulo. Hindi po pwedeng diktahan. Pero pag ang Pangulo, ang kausapin mo, kung ikaw ay sindikato, no, ay mga gumagamit, basta talino yung sindikato, gumagamit ng sentido común yan, Isang tao lang kakausapin nila, yung Pangulo. Kung hindi man yung Pangulo, aba yung bagman ng Pangulo, libo, special assistant to the president, si Bong Gonggong, no? Ang kakausapin, down the line na po yun. Kumbaga sa salitang Ilonggo, dalasa pati palok. Ito naman ang kahindik-hindik na tanong na dapat itanong natin sa ating mga sarili-sarili. Hindi ba bago pagbuntunan ng galit at sisi ng mga senadores at kinatawanis ang sindikatong Chino, abay, dapat mas magagalit sila at manggalaiti at umbagin po nila itong kulto kawatan sa buong pamahalaan na nakikipagsabwatan sa sindikatong Chino. Di ba ba? Malinaw naman po Hindi mamamayagpag ang sindikatong ito kung hindi dahil sa mga kasabwat nila sa gobyerno. At malinaw din na sa panahon ni Digonggong, abay, 101% sila ay protektado. Nuulit ko, para sa akin, ang sindikatong Chino ay hawak ni Xi Jinping. At ang kasosyo niya naman na si Digonggong, hawak lahat ng mga demokratikong institusyon sa ating bayang Magiliw. Tama ba ako o mali? Sabihin niyo kung mali ako. Ilapag niyo inyong kontra-argumento sa usaping ito. Kaya kung ang talagang layunin ng mga senadores kinatawan ay protektahan ang sambayanan, never again na magkakaroon ng sabwatan ang hindi lang sindikatong Chino, kahit na sino pang mga dayuhang sindikato, hindi maaari na never again na makikipagsabwatan sa mga kulto kawatan sa buong pamahalaan. Parang baliktad yata. Baliktad natin. Para never again na ang kulto kawatan sa buong pamahalaan sa ating bayang Magiliw ay nungka na makipagsabwatan sa mga sindikatong dayuhan, Chino man o ano pa mang lahi, abay, dapat may solid na panukalang ihahain ang mga senadores at kinatawanis. Alam ba nila yun? Alam ba nila kung paano? Kilatisin po natin. Ang dapat ihain ng senadores, kinatawanis, na panukala ay panukalang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Ilagay ang batas sa kamay ng mga soberanong mga mamamayang Pilipino para magkaroon tayo ng hustisyang patas at maghahari ang rule of law. Anong klaseng hukuman na kanilang dapat ihahain? Hukumang trial by jury. Sapagkat anumang mga magaganda na batas at mabisang batas, katulad ng panukala ng mababang kapulungan o ng mga kinatawanis, na
RICO law adoption. RICO law ng United States of America. Napakabaganda at mabisang batas po yan. Alam niyo kung bakit? Nabigyan ng katarungan maging ang dating unang ginang Imelda Marcos. Siya po ay acquitted sa 7 counts ng katiwalian, corruption. Acquitted po siya dahil sa wisyo, sa sentido komon ng mga jurors. Una, humigit kumulang 1,000 kaso ang nakabinbin sa mga korte sa Pilipinas noong mga panahon yun. Ni isa ala pa pong nahusgahan. Ni isa wala pang nahusgahan. So, iniisip nila, hindi naman tayo mga big brothers ng mga Pilipino para tayo ang maghanap ng katotohanan para sa kanila. Diba? Ito naman, hindi naman talaga natin sila mga big brothers, sila ay ating Uncle Sam. Uncle Sam, ito. Yan ang unang sentido komon nila. Pangalawa, lahat ng mga asset ng mga Marcoses na kung saan hinihinala no di umano'y ang ginamit na pambili ay nakaw na kayamanan, naka-frozen sa isang korte. Isa pang korte sa US of A. So, nag-aantay ito ng pinal na desisyon, no ha? Magkaalaman kung ito nga ba'y galing sa nakaw na yaman o sariling kayamanan nito ng mga Marcos. Kung sakaling galing ito sa nakaw na kayamanan, ibabalik ng Estados Unidos ang kwarta, mga asset sa ating bayang Magiliw. Ayun, sentido komon. Pangatlong sentido komon ng mga jurors, kung totoo na ito ay galing sa nakaw na kayamanan, nakaw na kayamanan ito, no? 221 million US dollars kung hindi ako nagkakamali ang ipinambili ng mga real estate, no ha, ng mga work of arts, no ha, at mga alahas ni Imelda Marcos, no ha? Kung totoo na ito'y nakaw na kayamanan, ang merong kakayahan at merong posibleng kagagawan na nakawin ito, hindi ang unang ginang, kundi si Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. mismo, sapagkat siya ang nasa poder. Ang unang ginang naman, wala namang kakayahan yan para utusan ang kung sino-sino man dyan sa mga ahensya ng gobyerno na nakawin yung ngayon para sa akin. Kumuha na rin kayo ng kupit nyo yan. Sentido komon, may pang-apat pa. Hindi ko lang maalala kung ano yung pang-apat eh. Pero mahalaga din yun. Nevertheless, yung tatlong yun pa lang eh, hinog na para maigawad ang katarungan kay Imelda Marcos. Mahigit 200 taon, 223 taon, kung hindi ako nagkakamali, if my memory still serves me right, ang pagkakulong na aabutin ni Ginang Imelda Marcos ng mga panahong yun. Kung diniklara siyang, hinusgahan siyang guilty ng New York trial jury. No? So, naabsuelto po siya. Naabsuelto siya, hindi dahil sa walang nakaw na kayamanan ng mga Marcos, kundi naabsuelto siya dahil hindi siya ang dapat na managot kung sakali man. At sa aking pagkakaalam, ay sa kwento din yung nabubuhay pa si Dr. San Juan, Eric San Juan, sa balitaan sa Rembrandt, Friday balitaan sa Rembrandt, madalas po niya kinukwento sa amin yon, pag napag-uusapan yon, no, ha, na naibalik na sa bansang Pilipinas ang naturang kayamanan, nakaw na yaman ng mga Marcos. At yan, ha, nanakaw na naman ng mga sumunod na administrasyon, pangunahin na administrasyon ni Tita Cory. Hindi sa sinisiraan ko ang kanyang memorya. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan, buong katotohanan, walang iba kundi katotohanan lamang.
Ninakaw na. Saan ba napunta? Mga sequestered asset sa mga Marcoses. Assets, pera, lahat na. Kayamanan, lahat na. Sa mga Marcoses at sa kanilang mga krone. Saan napunta? Ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people, ay hukumang patas po para sa lahat. Hukumang patas para sa lahat sapagkat ito po ay hindi namamanipula, hindi nasisindikato. Malabong malabo na mamanipula o masisindikato. Mas malabo pa sa sabaw na first class na pusit na ito ay mamamanipula o masisindikato ng kahit sinong Poncio Pilato sa gobyerno. Maging ang presidente, ang chief justice, ang senate president, ang mga mayors, governors, ala po silang karapatan or kakayahan na ito po ay manipulahin o sindikatuhin. Dadaan po sila sa karayom na walang butas at sila po ay makukulong agaran sa kasong obstruction of justice. Ito po ay malayong malayo kaysa meron tayo ngayong hukuman trial by palakasan. Exhibit number 1. Ang ombudsman na isang independent body kuno. Abay, kasangkapan ni Digonggong, hindi po ba? Ano ba ginawa niya kay Deputy Overall Ombudsman Karandang? Hindi ba pinatanggal niya sa pwesto? Bakit niya pinatanggal sa pwesto? Kasi iniimbestigahan ang kanyang pangungurakot sa pondo nung Davao City nung siya'y mayor pa lamang. Marami po siyang kinurakot doon. Di umano. Unang-una yung Intelligence and Confidential Fund. Yung MOEE. Kung saan niya kinukuha yung pambabayad niya dito po sa mga contractual at job orders employees na mga ghost employees at marami pang iba. So yung ombudsman po tunay na instrumento kasangkapan ng naghahari-harian sa gobyerno, lalo ang Pangulo. Kaya kung mapapansin ninyo, kung sino po ang nahalal na Pangulo, abay lundagan ng mga anay sa hanay na politiko. Well, hindi naman talaga sila totoong politiko. Sila po ay sa katotohanan, kulto kawatan na nagbabalat kayong politicians. Lundagan sila doon sa dalawang kaungasang kaisipan. Unang-una, maprotektahan yung mga ninakaw na nila. Pangalawa, patuloy sila makakakuha ng Kurakotabul funds. Ganun lang simple po ang modus operandi yan po. Ito pong ombudsman, sinampahan sa wakas ng reklamo sina Doki at Christopher Lau, kaugnay doon sa kinupit nilang COVID funds. Ito yung karumal-dumal talagang krimen na maaaring isagawa na isang kulto kawatan. Kasi pantawid buhay ito eh. Katulad nito ng ayuda, pantawid gutom na pantawid buhay. Yan ay alagan nilang nakawin sapagkat napakabilis nakawin. No sweat. Di pagpapawisan ng mga kilikili. So sa wakas sinampan si Duque at si Christopher Lau na ombudsman. Ano yun? Totohanan? Hindi po eh. Kasi malabnaw yung kaso kaya nakapagpiyansa yung dalawa. So imbis panagutin, ang talaga pong modus ng kaso inihay laban sa kanila ay para sila ay mapawalang sala. Malabnaw yung kaso eh. O di absurd na abutin ng dalawang yan. Kung kakayanin ng ombudsman at ng Sandigan Bayan, na sila ay agarang i-absuelto. Kapag naman medyo manipis-nipis pa rin, hindi pa gano'ng kakapal ang kanilang mga mukha at ang budhi nila hindi pa gano'ng kaitim, at tinubuan sila ng konsensya o may konsensya pa sila o kaya tinubuan ng konsensya, ang gagawin lamang nila ay maningil ng parking fee para
gagawing parking lot sa Sandigan Bayan ng mga kasong karumal-dumal. Re-regaluan lamang ng mga ungas na ito, no ha? Kukurot lamang sila ng kakaunti doon sa kanilang ninakaw sa atin. Gisado na tayo sa sariling mantika. Bibili sila ng filing cabinet complete with lullabies para matulog ng mahimbing ang mga kasong katiwalian laban sa kanila. Ha? Ano pang karumal-dumal na ginawa ng Office of the Ombudsman? Itong si Samuel Martires na sip-sip buto kay Digonggong. Si Digonggong di niya sinampan ng kaso. Pwede bang gawin yun ng isang DBM chief o chief ng procurement service? At nung PhilHealth o DOH Secretary Duque, no ha? Na sila lang kakamada, na hindi alam ni Digong, na hindi approve kay Digong, di po eh. Inutusan po sila kaya sila gumalaw. Siyempre, kwarta na ba't di sila gagalaw? Kung hindi naman sila gagalaw, abay, si vacation na abutin nila agad-agad. Papalitan sila ng mga, sa tingin ni Digong, may bayag para lamutakin ang ating kabambayan. No? Exhibit number 4, sina General Renato Miranda at Brigadier General Danilo Lim. Major General Renato P. Miranda, Brigadier General Danilo Lim. Kahit walang kaso, katawa-tawa ngayon. May kaso naman, pero katawa-tawa. Ano yun? Rebellion complex with murder ba yun? Diba? Basta may rebellion. O what? Diba? Nagmarcha po kasi sila. Pero wala sila mga armas. Diba? Okay, kinasuhan na sila. Conspiracy to stage a rebellion. Something like that. Pero may rebellion. Ang rebellion po ay armadong pampublikong pagkaklas. Yun ang rebellion. Alinsunod sa batas. Ano po? May ganun ba nangyari? Wala po. Pero siyempre, dahil hukuman trial by palakasan nga, pwede. Pwede nga ako saan ng langgam na panggugulpin ng elepante. Ha? Kung sa tingin nyo, katawa-tawa na yun. Wait, meron pang mas katawa-tawa. Naniwala ang judge na ginulpingan ng langgam ang elepante. Yun ang mas nakakatawa. Katawa-tawa. At syempre, posible lang yan sa hukuman trial by palakasan na meron sa bansa simula pa noong 1935. Yes. Or to be more precise, simula po, well, doon na nag-umpisa yun, pero kahit na naging independence na tayo, noong July 4, 1946, wala pa rin pong rule of law. Dahil hukuman trial by palakasan na pamana ng Kastila pa rin pinauso ng kulto kawatan sa buong pamahalaan noon. Ngayon, at till kingdom come, pag hindi pa tayo kumilos mga kaitsapuera. Ito naman pong AMLA or AMLAC, kasi itong AMLA is Anti-Money Laundering Act, no? Ang AMLAC naman ay Anti-Money Laundering Council. No? Ito po ang punot dulo kung bakit na mayagpag ang sindikatong Chino rito, sapagkat inupuan nila parang orinula ang kanilang tungkulin na busisiin, kilatisin ang mga pondong pumapasok rito. No? Mula po ang threshold, mula 4 million, ginawa na lamang pong 500,000. Mula 4 million, 500,000. Na kung saan dapat naka-red flag na yan pag may pumasok na pondo sa account, bank account, ng kahit na sino. Ang mga bangko po may obligasyon na ipaalam kaagad sa AMLAC kapag may pumasok na nasa threshold or higit pa. Ang pumasok kay Alice Go o Guaping na pera ay umabot ng isang salyahan lang yun. 1.9 billion. Bakit hindi na red flag? Bakit?
Sapagkat ang AMLA po ay kontrolado din ng kung sino nakaupo sa Malacanang. Sige, i-report niya. Subukan nyo i-report yan. Subukan nyo isa publiko yan. At kayo ay hindi tatagal hanggang mabilis pa sa alas 4, masisibak na kayo sa pwesto. Kasuhan ko pa kayo. Kasuhan ng pagsisiwalat ng mga confidential information, classified information. At kung ano-ano pa mo inventong kaso. Kaya inutil din po itong AMLA. Yung batas nito, inutil din po ito. Inutil ito kung walang hukuman trial by jury. Sapagkat kung may hukuman trial by jury, ipadadala ng AMLAC ang naturang informasyon sa grand jury. At antimano, agaran magpapasagawa ng investigasyon ng grand jury at kapag may nakita silang probable cause, sila po ay maghahain ng indictment o sakdal laban doon sa may kagagawan. Yan po ang beauty ng trial by jury. Para po klaro sa ating lahat. Para klaro sa ating lahat. Ito pong hukumang trial by palakasan ay tabak at kalasag ng kulto kawatan sa pamahalaan laban sa atin na mga soberanong mamamayan. Sa kabilang banda, ang hukuman trial by jury of the people, by the people, for the people ay tabak naman at kalasag nating mga soberanong mamamayang Pilipino laban sa kulto kawatan sa buong pamahalaan. Paano binaliktad ang sitwasyon ng mga ungas na lumimbag ng 1987 Constitution? Abay, maganda na sana. Inilapag nila yun pong public office is public trust. Artikulo 11. No? Public office is a public trust. All government officers and employees must at all times be accountable to the people. Okay na po yun, maganda na eh. Di ba ba? Pero ang nangyari, abay, naunsi tayo sapagkat kanilang inilagak doon po sa Bill of Rights, Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2, no, ang kalakaran na pinilipit imbis na ilagay doon, no, ang grand jury na siya pong titimbang kung mayroong probable cause, no, ang isasakdal, abay, inalis nila. Ginawa lang nila na due process. Hindi nila define what due process is all about, which is, no, a speedy, public, and impartial trial in a jury of sovereign Filipino people. Pagkatapos sa paragraph 2, imbis na trial jury ang lagay nila, public trial lang ang lagay nila. Kita niyo kung paano na kinalikot. So ito yung resulta. Imbis na hukuman trial by jury, sapagkat ang ating demokrasya minana sa Amerika at ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya ay hukuman trial by jury. Ang karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Nakalagay ang batas sa kamay ng mga mamayan para huwag silang maisahan ng pamahalaan o sino mang bugok, ungas sa pamahalaan. So ito po ang ating hamon sa mga senadores at kinatawanas. Talagang tunay na ang nasa puso ninyo ang paglingkuran ng sambayan ng Pilipino. Abay, ihain po ninyo amenda numero 1 sa Bill of Rights. Para naman katiwala kayo. Ha? Ito naman ang hamon sa 99.9% hanay ng 99.9% masangit sa kwera. Panigurado po, malabo pa
sabaw ng first class na pusit na ihahay ng amenda numero 1 ng mga kasalukuyang kinatawanis at mga senadores. Malabo po yun. Sapagkat yung pong inahing nangingitlog ng gintong itlog ay mawawalan sa kanila. Mawawalan po sila na oportunidad na manggigitata sa nakaw na kayamanan. Ay so, ang hamon, sa 99.9% masangit sa pera, tara na sa political arena. Pandayin na po natin ang ating lipunan sa pamamagitan ng paghain ng amenda numero 1, no? Sa ganon ay atin na makamta ng mailak na pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan. Kung gusto naman natin na manatili tayong mga alipin, manatiling salaula ang ating lipunan, manatiling walang katarungan, at wala ho tayong kaunlaran, abay, di suportahan ninyo ang kulto kawatan. Dapat lang, juror tayo. O pa rin po inyong laging nakandamang lingkod para sa hanay ng 99.9% masangit sa pera, Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari lamang po. May God bless us all. May God bless Philippines! Nanggagalaiti sa galit si Senadora Risa Hontiveros. Nanggagalaiti sa galit si sindikatong Chino sapagkat halos lahat ng mga demokratikong institusyon sa ating bansa abay kasabwat na nila, maging ang Philippine National Police. Babala ni Senadora Risa sa sindikatong Chino, hindi nyo kilala kaming mga Pilipino. Makikita ng inyong mga singkit na mga mata. Pagbabayarin namin kayo. Let's stop. Look and listen po kay Senadora Risa.